So ayun, welcome to part 2 ng our vlog, which is ang binablog natin is about grade 11 subjects. Pang second semester na mga subject. So una na dyan yung PR1 or yung mas kilalang Practical Research 1. So dito na lesson namin yung malilesson nyo yung about research. Yung step by step, yung process, yung yung may mga performance and like kunyari magde-defense ka kasi nga ide-defense mo sa teacher mo yung topic na gusto nyo pag-aralan. So, at marami pang iba syempre. So, etong subject na to, isa sa mga pinaka masasabi kong mahirap din talaga. As in, yung 50% ng focus mo parang dito sa subject na to. So, ang mga tandaan ko naman ditong mga natakil is yung mga design like yung phenomenology, content analysis, case study, and so on. So, marami yan. So, this time, yung grade 11 kami, ang method namin is qualitative, which is more on words. Yan. Next subject is DIAS. So, ito yung kasunod ni this. So, may A na siya sa gitna. Ibig sabihin ng A is applied. So, based sa pagkaunawa ko sa this is knowledge siya. While DIAS is knowledge din naman pero ina-apply mo na siya. Yes. So dito nagkaroon din kami ng research which is case study. So dito ang mga tandaan kong mga tackle is about counselor, social worker, reciprocity. Yeah. Next subject is Filipino sa Piling Lara or mas kilala naming FPL. So dito syempre, sulat. Reporting. Like, yung report na, mga na-report dito is yung mga katikan ng pulong, memorandum, and etc. Yun. Parang Filipino lang rin to. Parang katulad ng compact. Next is physical science. So, ito, parang karugtong lang din ni Earth and Life Science. So, dito, natakal namin yung about periodic table. Dito, may solving na rin. Chemical, yung constellation ng star at may mga tao ring mababanggit dito. Like, kunyari, kung sino yung naging successful na makadiskubre kung gaano kalayo yung moon sa Earth, parang ganon. Next sub is statistical and probability. So, ito is math to. So, ito yung kasunod ni Gen Math sa first semester. Ngayon, second semester, statistical and probability. So, dito, tinatawag din namin ito minsang stat and prop. So, ito, syempre, ang mapapayo ko is intindihin yung subject na to. As in, lahat ng subject, intindihin. But, this time, ito kasing subject na to is magagamit nyo, yung mga natutunan nyo dito. Magagamit nyo sa grade 12, which is sa quantitative, since involved na ang numbers. Next subject is pagbasa. So, Filipino subject din to. So, more on basa. Like, kung naiintindihan ba namin mga binasa namin and so on. So, may lagi kami dito mga story and then sasagutan and so on. So, meron din ditong research but since alam naman natin na ang school year is minadali and lack of time na hindi na kami pinagawa at iba na lang yung pinagawa sa amin. Next sub is reading and writing. So, ito is English subject to. So, ang natatandaan ko namang ni lesson or natakal dito is about grammar, paragraph, and sentence. So, next sub is PE. So, ito karugtong lang din nung first semester. But dito, ang natandaan kong ginawa namin is nag-badminton kami. Yun nga yung warm-up, relaxing, and so on. So, alam naman natin na applicable ang PE sa lahat ng aspeto. Actually, siguro pati college since ang PE is maraming benefits sa students. So, ano yung mga subject na mga nabanggit ko sa second semester? Una na dyan is yung Practical Research 1, DIAS, Filipino sa Piling Larang, Physical Science, Statistical and Probability, Pagbasa, Reading and Writing, PE. So, 8 po yung nabanggit ko. So, ayun. Again, bago matapos ang ating content, paalala,
yung mga nabanggit ko po is pwede nyong i-research. I know na late na tong vid na to since nag-umpisa na yung klase nung nakaraang linggo pa. And if you want to know about your subject, like, you go to immerse yourself to that subject, like, kung gusto nyo malaman yung mga pwede mo pag-aralan or ina-expect nyo about subject, you can search it po. You can research about it. And also, thank you po sa mga nanonood. Thank you po sa panonood. Actually, grade 11 ako is nanibago rin ako. And you know what? So you know what? Yung grade 11, yung junior high ako, ang kala ko talaga pinaka-mahirap na subject is Math, Science, and English. But this grade 11, na-realize ko na hindi pala. You can take a risk. Kailangan mo i-take yung risk para malaman mo yung totoo mong kakayahan. Kaya kahit nasan ka man ngayon, kaibigan, you can do it. Kasi kung kaya ko, kaya niya, kaya ng lahat, kaya mo rin. Okay? And ayun lang. Bye-bye!